Hello everyone, what's up everyone? Of course, welcome to Gabriel Oliones Vlog. Ayan, kumusta naman tayo mga kapatid, ating mga SK Nation dyan all around the world, and sa lahat po na nag-Gmail at nag-open ng ating mga Google Drive na sinishare ng mga format sa ating youth profiling po. Ayan, so maraming salamat po sa mga nag-PM. So ang ating pong tatalakayan ngayon is all about Annual Barangay Youth Investment Program. So, yan po ang ating tatalakayin po ngayong gabi. At sa dulo po ng ating video ay tuturuan ko po kayo kung paano nga po ba gumawa ng resolution about sa ating ABIEP. So on and so forth na rin po. May format po tayo dyan. So ngayon mga kapatid, stay tuned lang kayo dyan after this short intro. Guys, so ayun na nga, yung ating pong tatalakayan ngayon is all about Annual Barangay Youth Investment Program. So nakagawa na ba lahat guys? Of course, alam naman natin na yung ating mga former SK, yung mga outgoing SK natin is nakagawa na no, ng mga Annual Barangay Youth Investment Program. No? So sa atin na lang po ngayon is kung meron ba tayong i-amend. Of course, mai-amend tayo baka kasi hindi pa nakapaglagay ng honorarium no, sa governance na sector or sa governance na center. Of course, kailangan talaga nating i-amend of course. And pag wala naman kayong masyadong ginawa or wala naman kayong masyadong binago dahil nakapaglagay na din ng honorarium yung ating former SK, approve lang po ang ating gagawin na resolution mga kapatid. Ayan na nga. So ang ating pong tatalakayin is all about Annual Barangay Youth Investment Program. Ano nga ba ito? Ano pa ang Annual Barangay Youth Investment Program? Palagi natin itong naririnig, ABIEP, EBYIP. Ano nga ba ito guys? No? Ano nga ba ito ang ABIEP, no? So, ang ating pong tatalakayin, mga list of content sa ating presentation ngayon or sa ating tatalakayin is what is ABIEP, Supporting Laws or Republic Act, ABIEP format, and resolution format po mga kapatid. Yan po ang ating mga tatalakayin ngayon guys, no? So, ayan na nga yung ating tatalakayin. What is ABIEP? ABIEP stands for Annual Barangay Youth Investment Program. Yan po, take note po tayo dyan. Annual Barangay Youth Investment Program. It is mandated by the Sangguniang Kabataan for the SK Reform Act of 2015 in the Philippines, which is the RA 11768. Ayan po yung ating RA 11768. And of course, yung ating vesper na RA 10742, mga kapatid, no? Nandyan po yung ating ABIEP. Yan po yung mga supporting Republic Act or mga RA supports the ABIEP or making of the ABIEP guys. It is mandated. Tinawag po itong annually dahil dapat every year po natin siyang gawin. Diba? Bonggang-bongga. Every year dapat gawin ang ABIEP. Mga guys, take note kayo dyan. Ayan. So, next, ito po yung ABIEP format which is dito po sa amin sa Casino Taguan, Misamis Oriental. In-approve po ng aming SK Chairperson. Of course, hindi po yan ang pangalan ng aming SK Chairperson. Change ko lang po yung pangalan dahil of course, for privacy purposes na din po. Pero nag-approve po siya na gamitin yung mga formations at saka yung mga content po ng aming ABIEP na to. Hindi ko po nilagay lahat. 2 centers lang po ang nilagay ko dito. Ayan. Nakita niyo po ba yung mga naka-red po na yan? Mga naka-red na mga ano? Na mga naka-red yan. Yung mga naka-red na yan po, is yan po yung dapat nating baguhin. Of course, yung performance indicator, PPA's description, yan po, performance indicator, yan. Kung magkano ang target students, ilang packs ba ang inyong expected na maka-receive ng, of course, support to alternative learning system. Ilang AL student ba ang gusto nyong maka-receive, no, sa tinatawag na school supplies na ipamimigay ng ating Center of Education. Of course, programa ito kasali din sa ating 10 Centers of Youth Participation. Nakita nyo yan once again yung mga naka-red na yan guys, no? Hindi ko na-red tong Province of Misamis Oriental pero dapat i-change natin ito sa kung anong province po kayo, no? Nakalagay or kung anong province kayo. Ito po yung ating Municipality of Tagulwan, kung anong munisipyo po kayo at saka yung ating 10% SK Fund, kung magkano po ang inyong SK Fund. Yung laman naman din po nito, kailangan talagang i-change lahat to kung ano po ang gusto ninyo, no? Pero ito po talaga ang format, no, ng ating ABIEP. Kailangan po natin itong sundin, hindi po natin ito pwedeng baguhin. Lagay po natin yung ating PS, of course, yung personal services, yung MOOE or
monitoring, operating of expenses, something like that. Yung capital outlay, yung CO, ganon. At saka, ayun lang po, depende po kasi yan, yung kung ano pong ilalagay ninyo na mga programa patungkol sa education, ilalagay nyo po yan dyan sa ating centers, no? Like, of course, i-change nyo ito. Every centers, of course, kung ano po ang centers na ilalagay nyo dyan. Of course, dapat inline po yung ating mga program kung ano pong centers ang ating ginagawa ng ABIP, no? Or ng Annual Barangay Youth Investment Program. Ito po, inline po siya sa mga students po eh. Yung target person niya is yung students. So, nilagay natin siya sa education na center. Isipin lang po talaga natin guys kung ano po yung target natin. Yung target na gusto nating bigyan ng ating benepisyo, no? Doon natin ilalagay kung anong centers of participation. Katulad na lamang ng mga kung magpapaano tayo, magpapamigay ng trabaho or magpapa-apply ng mga trabaho. Of course, economic empowerment na centers yan. Ang ating kasi mga target niyan is of course yung ating mga young adult, no? Yung mga young adult natin na nakagraduate na tapos hindi pa nakapagpatrabaho. So, depende po talaga kung ano po yung mga programa. Depende po yan sa kung ano ang mga target person nyo. Doon nyo po ilalagay yung inyong centers. Nakuha natin, pag doon naman tayo sa mga LGBT, PWD, ilagay natin yan sa social inclusion and equity. Depende po yan kung ano po ang target person ng inyong programang gagawin, no? Katulad na lamang ng sa health, no? Kung gusto nyo pong magpa-peer education seminar about teenage pregnancy, of course, mental health, of course, yung atin pong mga participants yan is of course, dapat yun pong mga natamaan talaga. Pwede naman yung hindi pa natamaan, of course, for awareness na din yung iba, pero dapat po talagang isali sa mga ganyang programa, of course, yung mga persons talaga na may experience na ng mga depression, mental health problems, ganon. Sila po dapat. So kung dyan lang talaga, huwag po tayong malito sa kung saan natin ilagay yung centers of participation, mga kapatid, no? So, eto na nga, depende po yan, dapat yung total po ng ating budget is dapat po talaga is nakaparehas sa SK Fund. So, ilagay na lang natin na natapos na tayo sa 10 centers, no? Tapos, na-divide na natin lahat. Of course, yung sweldo na governance natin, sa governance natin ilagay yung sweldo ng mga SK, no? Sa governance. Ayan, yung 25% na sa honorarium sa governance yan ilagay, guys. Of course, meron akong sa other video ko, ayan, tignan nyo lang dyan yung ating sweldo kung paano po siya kuhaan or paano po ba i-calculate yung sweldo. Click nyo lang po yung video, ewan ko kung dito ba or dito ba, basta ewan ko. Click nyo lang yun, guys, ayan. So, ayan na nga, depende po talaga yan, guys, no? Kung persons responsible, kung sino ba dapat ang mga persons responsible, yung mga ALS teacher, and of course, yung ating SK councils. So, ito din po yung mga subsidy for excellent student awardees. Depende na po talaga sa inyo yan, guys. Kung ilang students ang gusto nyong bigyan, katulad ng 40 students, ganun, i-divide nyo sa 30,000. So, ganun yung marireceive nila. And yung prepared by, of course, naka-red po yan, yung Maria B. de la Cruz. Hindi po yan pangalan ng SK Treasurer namin. Change ko na din po for privacy na din po nila, no? So, prepared by SK Treasurer, ayan na din po. At saka yung SK Chairperson, si Jana M. Samontiano. Take note na lang din po ha, baka kasi may natamaan akong pangalan talaga at baka may totoong pangalan talagang Maria B. de la Cruz. Sorry naman po, hindi po ito sinasadya, no? Sadyang kung ano lang po ang mga pangalan na naiisip ko lang po talaga. Pagpasensyahan nyo lang po ako, no? So once again, thank you so much sa aming SK Chairperson dito sa Barangay Kasinglot for giving us the approval to use this format or ABIF format for purposes na din for educational purposes. Ayan, next po. Thank you. Yan po. Don't you worry po dahil maglalagay po tayo ng format o Google Drive format dito po sa baba ng ating description. So, sa mga gusto naman pong magamit ng description, no, sa mga link na sa description sa Google Drive natin, please naman po, i-save po natin or i-download po natin sa ating mga computer, no, ang ating mga files na sinishare po. At doon po tayo mag-edit sa ating computer. Huwag po tayong mag-edit sa Google Drive kasi nakikita din
gamitin po yan ng iba, of course, kailangan din po natin kailangan po kasing gamitin din ng iba yan, guys. No, huwag nyo pong i-edit or i-edit po, ML lang. Huwag niyo pong i-edit doon sa sa Google Drive po. Nakuha po ba natin, mga kapatid? Ayan, nandiyan po sa description below yung ating mga link po. Kunin niyo lang po diyan sa baba, guys. Ayan, thank you so much. Next naman po yung ating resolution format. Sa sinabi ko po kanina, depende po pag ang inyong ang inyong ABIET ay wala po kayong binago dahil andyan na po, nakalagay na din po yung honoraria, no, ng ating mga SK. Wala po kayong masyadong binago sa inyong ABIET na ginawa. Of course, wag nyo na pong i-amend. Hindi po amending yung dapat, a resolution approving na po yung dapat gawin ninyo. So, kung pang ilan na pong resolution ito, dapat i-change nyo po from resolution number 1. Kung meron na kayong ginawang former resolution, dapat i-change nyo yung resolution number. Kung pang ilan na yung resolution na ginawa nyo ngayong taon na ito, yun din po yung resolution number na dapat yung ilagay nyo dyan, guys, no? Lahat po na naka-red na iyan, i-edit nyo lang po, i-change nyo po sa lahat po ng information ninyo. Hindi ko po nalagyan ng red yung absent na si Honorable John Lloyd Quilo SK Kagawan. Of course, dapat po kasi yung ating paggawa ng resolution, ginawa po yung excerpt from the minutes of the special session of the Sangguniang Kabataan Council of Barangay Kasinglot. Ayan. Special session po kasi yan, kasi yung aming every session is hindi po siya napag-usapan namin. Kaya nagpatawag po yung ating SK Chairperson ng special meeting, at saka dito na po napag-usapan yung resolution na ito, no, sa pag-amend ng ABIP 2024. Kasi nag-pass na po yung ating former, no? So, kaya may ginawa din po kaming amending, no? So, ito lang po ang sample na ibibigay ko sa inyo ngayon, yung ating approved, no? Kasi dalawa pong pinas namin. A resolution approving and a resolution amending the 2024. So, resolution number 1 and resolution number 2, hindi ko po ipapakita sa inyo ang resolution number 2. But don't you worry, guys, ilalagay ko din po sa ating description below ang Google Drive shareable link po ng ating format na ito para magamit nyo na din po, no? Para i-change na lang po yung mga red na yan. Paki-double check na din po, of course, yung logo. Kailangan nyo din i-change, no? Same with the ABIET, i-change nyo po yung logo. Same na din po, lahat po ng naka-red na nakikita nyo dyan, i-change nyo po yan sa mga information ng inyong barangay. Kung magkano po ang inyong SK fund, i-change nyo po yan lahat. Tsaka yung resolution number, kung pang ilang resolution na yan, you guys, na gagawin nyo, no? Of course, ipafirman nyo lang yung ating mga SK kagawad dyan sa baba. At tsaka, of course, ilagay nyo talaga kung sinong absent, no, sa last meeting na iyon, no? So, ayan, held at Sangguniang Kabataan Office. Of course, yung barangay namin yan, yung address. So, ibang address po ang ilagay nyo kung ano pong address ninyo, guys. So, yan na nga po. Yan po. Marami pong salamat. I hope marami tayong natutunan. Go back po tayo sa ating ABIET, no? Kasi mataas-taas na usapan po ito. Of course, i-change nyo po kung yan na din po, so on and so forth na din po yan. Kung yan na din po yung wala po kayong idadagdag sa centers of participation in education, i-copy nyo po ito. Next next centers na naman po kayo. Of course, yung ating honorarium is ilagay nyo po sa centers of education, no? But hindi nyo po ilagay yung, of course, hindi siya program-based eh. So, hindi po MOOE ilalagay. Hindi po nyo sa MOOE ilalagay po yung ating salary, honorarium. Rather, ilagay nyo po sa personal services. Yung PS na po yan. Ilagay nyo po sa PS. Yung capital outlay naman, kung meron kayong bibilhin na gamit from the 15,000 above, dapat sa capital outlay nyo ilalagay. So, for example, bibili kayo ng laptop, ng printer. Sa capital outlay nyo po yan ilalagay, no? Sa CO, hindi po sa MOOE. Kasi program-based po tong MOOE. Kung, of course, pag iba't ibang resibo po ang gamit, mga SK Treasurer natin magaling dyan, no? Pag iba't ibang resibo po ang gamit, of course, sa MOOE nyo po ilalagay kasi naka-divide po yan. Depende po yan sa activity design ninyo, no? So, susunod po, tuturuan ko po kayo kung paano nga po ba gumawa ng activity design at saka post-program report, no? Yung report po na gagawin ng SK Secretary pagkatapos po ng isang program. Ayan, so,
Ayun na nga po, maraming salamat po pala sa ating mga viewers all around the world. Thank you so much po from the bottom of my heart. Meron na po maraming nag-PM sa Gmail account ko po at nanghihingi po ng mga format, no, natin. Of course, yung format po na ginagamit natin is ito po yung legit na format na ginagamit at sinasample po ng ating DILG and of course ng NYC. Ito po yung mga format na iyan, no, ayan po. Nakuha ko din po yan dito. So, dito po ako kumuha ng example at saka in-encode ko lang po. At saka in-insertan ko na lang din po ng mga headings po namin. At kayo din po dapat insertan nyo po ng headings niyo. Maraming salamat mga kapitay. Thank you so much mga SK Nation at saka mga kapatid. I hope marami tayong natutunan sa ating mga pinag-aralan at pinag-usapan natin ngayong gabi. Thank you so much mga kapatid. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button below para updated tayo sa mga next video na i-upload. Paalam! Thank you!